Kahit man nahulog ulit ang Golden State Warriors sa play-in tournament, hindi pa rin naman huli ang lahat para makabalik sa top 6 at ma-secure ang pwesto sa playoffs ng West dahil sapat pa rin naman ang natitirang mga laro para mahabol ang Clippers. At para nga magawa nila yan, kailangan nga po nilang maipanalo ang next game kontra sa New Orleans Pelicans. At base sa balita, expected na magiging easy win ito para sa Golden State, lalo pat hindi nga maglalaro sa Pelicans sina Zion Williamson at CJ McCollum na parehong may injury. Pero hindi lang naman ang pagkapanalo nila sa Pelicans ang dapat nilang pagtuunan ng pansin dahil kailangan nga po nilang bantayan ang magiging laro ng Clippers at Brooklyn Nets. Kahit man maipanalo ng Golden State ang game, mababaliwala nga ito kapag nanalo rin ng Clippers since tatabla naman sa 42 wins, 31 losses ang kanilang record kung saan mananatili pa rin sila sa top 7 sa play-in tournament. Samantala, dahil nga sa nakakahiyang pagkatalo ng Lakers ngayong araw, masasabi nating nararapat pa rin talagang kunin ni Rob Pelinka ang isa sa mga target na si Domantas Sabonis na posibleng nga pong mag-request ng trade once na tuluyang ma-eliminate ang Sacramento Kings ng mas maaga. May lumabas nga pong balita ngayon na kung sakali man nga pong bitawan ng Kings si Sabonis, mas gugustuhin nga nitong magpa-trade sa isang contender na magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na magkampiyon. Gusto nga po ni Sabonis na magkaroon ng isang teammate katulad ni Luka Doncic na mahusay sa mga plays na magpapadali sa kanyang makagawa ng puntos. Hindi rin naman malabo para sa Lakers na makuha si Sabonis mula sa Kings sa isang blockbuster trade dahil maaari nga po nila ditong gamitin ang future draft pick at ilan sa mga batang player kagaya ni Dalton Knecht na pinapabayaan at hindi na nga po ginagamit pa ni Coach JJ Redick. Mabuti na nga daw kung hindi nila magagamit ang kanyang pwesto, pwede nila itong gamitin bilang asset para makuha si Domantas Sabonis sa isang trade. Sa kabilang banda, marami nga pong mga fans ng Chicago Bulls ang natuwa sa nagawang comeback nila, lalo na ang nagawang half-court buzzer beater ni Josh Giddey na nagselyo ng panalo at kasabay niyan maraming mga fans ang nagbunyi, lalo pat nawalis nga nila ang Lakers sa regular season series. Bukod dyan, umangat na rin naman ang kanilang record sa 33 wins, 40 losses bilang number 9 sa East kung saan naipanalo nila ang 8 sa huling 10 laro at dahil sa pangyayaring ito, maraming ang mga Bulls fans ang pinagtawanan at trinashtok ang buong Lakers, lalo ang coaching staff at mga players. Maging si Josh Giddey hindi na rin naman napigilan ng sarili na trash talkin si LeBron dahil ang nagawa nga nitong pagkakamali ang nagpatalo sa Lakers. Pero kahit anuman ngang trash talk ngayon ang gawin ng Chicago Bulls, malayo pa rin naman sila sa Lakers dahil makikipagsapalaran muna sila sa play-in tournament bago makapasok sa playoffs. Ibig sabihin, malaki ang tsansang maaga pa rin silang malaglag.